pinahamak ako ng kapwa ko Pilipino. Mag-asawa sila, taga Iloilo. Kaya kayong mga Pilipino, wag na wag kayong magtitiwala sa kapwa Pilipino. Pinoy ako! Ayos. Ready na ba lahat? Kamusta mga kababayan? Sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. At dun po sa mga patuloy na sumusubaybay ng aking channel at patuloy na sumusuporta at nakikisakay sa ating mga conversations. Maraming salamat po sa inyong suporta. At doon nga pala sa mga kababayan natin na naghahanap ng opportunities dito sa Canada, i-follow nyo po ako sa aking Facebook page, Soc de Mesa, open and close parenthesis, Soc Digital Media, para ma-update po kayo sa mga latest na opportunities at mga trabaho dito sa Canada. Buksan nga natin itong GPS ko. GPS, hindi pala. Hindi pala GPS. Buksan ko yung aking GoPro para at least naman. Oy, ano nangyari sa GoPro ko? Wag na lang. Lobat na pala. Sayang, para sana makita nyo yung kalsada habang tayo nagsasalita, pero nalobat yung aking GoPro. Anyway, bigyan ko lang po kayo ng konting backgrounder tungkol dito sa ating pag-uusapan for today. Doon po sa sumusubaybay ng aking channel ay kahapon naglabas ako ng video about doon sa, ang topic nun ay mga kababayan nating visitors dito sa Canada. Wala silang work permit, nagtrabaho under the table, cash job, isinumbong ng kapwa Pilipino, kaya ngayon sila ay made-deport. Yan po ang pinanggalingan ng videong ito, mga kababayan, kung bakit ito is just a continuation of that video. Kaya kung halimbawa nabasa nyo po yung thumbnail, medyo striking sa inyo kasi meron tong pinanggalingan. At yung pinanggalingan na yon, kahapon na video, ang dami pong nag-comment dun. So, ako naman po, nagbabasa ako ng mga comments ninyo kasi sinabi ko rin doon sa video yon na mag-leave kayo ng comment kung anong masasabi nyo tungkol doon sa ating pinag-usapan. Kaya salamat naman sa inyo at nag-respond kayo doon sa inyong mga comment. At alam naman po natin, we are all entitled to our own opinion. Opinion po natin yan. Pero ang guidelines naman natin, may guidelines din naman po. 'Di ba? Actually sa YouTube, may tinatawag na community guidelines. At ganun din naman po sa halimbawa tayo ay magko-comment, although meron tayong mga sarili nating principles in life, may kanya-kanya po tayo kasing prinsipyo di ba? Tama po ba yan? May kanya-kanya tayong paniniwala sa buhay. Maaring yung paniniwala nyong yun, tama para sa inyo. Para sa inyo, tama yun. Pero, yun din ba ang nasasaad sa batas? Una, sa batas. Pangalawa,
principles in life din. 'Di ba? Pagka titingnan mo lang, kasi if you are going to ask your conscience about what you are going to say, ano ba ang sinasabi ng inyong konsensya? Kasi ako, yan yung tinatawag na gut feel di ba? Parang ito yung pakiramdam ko Ito yung sa palagay ko ay tama. Kasi tayo po, we are made by God. We are ingrained with a conscience. Alam po natin ang tama at mali by conscience, di po ba? So kung pagaganahin mo yung konsensya mo, malalaman mo ang tama at mali. Kaya eto po, alam niyo naman po ang tama, di po ba? Ang tama po, kung halimbawa kayo ay walang work permit, kayo ay hindi legally allowed to work, ano pong ibig sabihin? Di ibig sabihin po, hindi ka allowed to work legally po. Tama po ba? Yun nga lang, meron nagte-take ng chances pag minsan. Nagte-take ng chances na sabi nga nila, pwede yan. Wag lang may makakahuli. Yun lang. Minsan, ang nakahuli or nakaalam ay kapwa natin Filipino. Kaya yung iba doon sa mga comment, babasahin ko sa inyo, mix Mix ang comments May mga comment na, oo, dapat lang talagang isumbong ang mga yan. Yun talaga Yun ang comment niya Medyo mabigat pakinggan di ba? Meron namang ibang nagsasabi na hindi na lang dapat isinumbong. Kasi nga naman, kapwa mo naman Pilipino, bakit hindi nilang pinalusot sana, di ba? Pinagbigyan. Okay, sisingit lang ako mga kababayan ito. Pinagbigyan ako. Kasi pupunta ako dito sa McDonald's para habang nagsasalita tayo ay meron akong iniinom kasi baka maubusan tayo ng laway Tingnan natin. At yun na nga, dahil doon, habang tayo nag-uusap at habang ako'y o-order dito sa McDonald's ng dapat nating inumin, ay mag-leave po kayo ng comment habang tayo nag-uusap mga kababayan, at ako naman po ay binabasa ko po ang mga comment na yan. So bibili lang tayo ng kung ano man na maiinom. Nubo ko masarap. Hi, the code is 2846. 2846? Yeah. What can I get served to you? I'm looking for a cold drink. Do you still have those watermelon? Watermelon? Yeah, drinks. Sorry. No, there was never a watermelon. Did you mean Splash? Oh yeah, the Splash. Sorry. Yeah, no, those are gone. Oh, those are gone. Oh. Okay, so just give me medium Sprite, please. No ice or iced tea. Make it iced tea, but no ice. Medium iced tea, no ice? Yeah, please. Yeah. That's it. Just a medium iced tea, no ice? Thank you. Yeah, thank you. There was never a watermelon daw pala. Nag-invento lang ako Kasi naalala ko yung mga passion fruit drinks. Yun pala ang tawag doon. Passion fruit drinks. Pero wala akong ibang ma-order Pero anyway, eto mga kababayan, basahin po natin yung mga comments ninyo. At kung hindi pa po kayo nakakasali or nakikisakay dito sa ating conversation, mag-leave po kayo ng comment. Umpisahan na po natin mga kababayan. Ito, mix ito. No filters.
Pero, i-cross out ko po yung mga pangalan ninyo, mga kababayan ha. Habang binabasa ko po. Kasi, nung minsan kasi, nag-upload ako sa YouTube na may binasa akong comment, nirestrict ako ng YouTube. Kasi binubuli ko doon yung nag-comment. Binabasa ko lang naman, hindi ko binubuli, binabasa ko yung comment. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung comment na yon, dinilit ko yung video, tapos ni-re-upload ko yung video. Kaya yon, nag-iingat po ako. Kasi although binabasa ko lang yung mga comments, ewan ko, sinasabi nila na binubuli ko daw. Alright, umpisahan po natin ito. Yung sabi ng isa nating kabayan, i-screen record ko po. Ay, hindi pwedeng i-screen record habang naka-play. Ito, tanggalin natin. So, screen record natin para maisabay ko dito. Makikita nyo habang binabasa ko. Ang sabi nung isa nag-comment ay ito. Puntahan nyo na lang po yung video nyo na ilalagay ko po yung link below. Sabi niya, ganyan nangyari sa akin, boss. Pinahamak ako ng kapwa ko Pilipino. Mag-asawa sila. Taga Iloilo. Ang sabi ko naman sa kanyang comment ay, baka ikaw yung aking kinekwento sa videong ito. So, ayun. Oops. Medium iced tea, no ice. Medium iced tea, no ice. Ayun. So, it's not... Hindi abot. Okay. Na-deport kayo, boss. Yun. Tanong nung isang kabayan natin. Eto naman, sabi, hindi naman lahat. Pero bakit po kaya ganyan tayong Pilipino? Kapwa Pilipino mo pa ang magpapahamak sa iyo. At ito yung magiging thumbnail ko. Magbabayad lang ako, mga kababayan. Pepersa tayo. Hindi siya nagbukas. Pilipino rin Ito na nandito. Ayun. Thank you. Ayun. Ito yung magiging thumbnail ko Abangan ninyo. Kaya kayong mga Pilipino, wag na wag kayong magtitiwala sa kapwa Pilipino. Intro. Yun. Sabay intro yon, mga kababayan. Okay. Kaya yung iba, nagja-jump agad into conclusion no? Yun yung aking, kumbaga, intro. Tapos, lalagyan ko ng intro music. And then, ayun. So, yun ang ating thumbnail. Kukunin ko lang yung aking order. Hello. Hello. Very nice tea. Thank you. Thank you. Alright, awesome. Have a night. Yeah, you too. Ayos. Ito na iced tea ko. Para habang tayo ay nagkikwentuhan, di masarap ang ating kwentuhan, di ba? Ayun. Ang sabi ng ating kabayan. Ano pong masasabi nyo doon? Sa kanyang sinabing yun. Okay, dumidilim na. Hindi ko na pati mabasa. Eto, next. Walang ibang papahamak sa'yo pag nasa ibang bansa ka, kundi kapwa natin Pilipino. Kasi mga inggit ang umiiral. Next, ang sabi nung isang nag-comment ay eto. Sandali lang, tatawid lang tayo, mga kababayan. Magdadrive tayo Ito. Green light. Kaya kailangan kong mag-focus tayo sa pagdadrive. Green light tayo Tumawid lang tayo. Alright. Magaling si kabayan. Mang trap ng kabayan. Walang awa. May reward po yang nagsusumbong sa CBSA, Canada Border Services Agency. $500 daw or higher ang tatanggapin niya per
person. Nako, mga kababayan, kung ganon, ang dami po na nahuli sa pangyayaring ito. Kasi nga, isinumbong, pagkasumbong, alam niyo po itong mga CBSA, ay, mabilis pa ito sa alas 4. Diba yung kasabihan nga nila mabilis pa sa alas 4. Mabilis ang mga ito. Pagka natipan nyo sila, ay, ultimano, pupunta agad yung mga yan. At ikokot in action kayo niyan. In action pa. May mga nagmamadali dito mga driver Ganyan po dito while driving in the city. Ang mga tao talagang nagmamadali nag-overspeed sila Ganon ang mangyayari. Raid yan mga kababayan. Talagang huliin kayo sa akto niyan. Next, eto sabi niya meron ako kilala ganyan. Di man lang naawa sa kapwa Pinoy. Kawawa naman tong mga kabayan natin. Minsan mga feeling girls daw talaga. At bida-bida. Yun daw. Bida-bida, nagpapabida daw. Instead of makatulong sa kapwa, ilalaglag talaga nila. Totoo ba yan mga kababayan? Laglagan ba talaga ito? Naglalaglagan ba tayo dito? Sa pagpapatuloy, may ugaling ganyan mga Pinoy. Dapat talaga mag-iingat at huwag magkikwento. Exactly. Kasi lalo na nagtatrabaho ka, alam mong wala kang work permit, tapos ikikwento mo pa na ikaw ay wala kang work permit at nagtatrabaho ka. Yan ang mahirap mga kababayan, di ba? Kasi pag ikikwento mo yan, may nakaalam, ay patay kang bata ka. Kasi hindi naman po lang dito sa Canada yan nangyayari. Kahit sa ibang bansa nangyayari din po yan. Tama po ba ako doon mga kababayan? Hindi lang po yan dito sa Canada. It's not only limited to Canada. May mga nagko-comment nga dito na kahit sa United States of America nangyayari yan. Sa Middle East madalas din yan na nangyayari. Yung mga sumbungan na yan. Kaya dapat talaga mag-iingat. Sabi niya, kahit sa ibang lahi, which is true, lalo pa sa ibang lahi mga kababayan, hindi lang naman po limited sa Pilipino yan. Mahirap na talaga, mapapahamakan talaga. Ito naman, ito si kabayan, umaasa na sana maging tourist din siya At sabi ko nga, paalala ko sa inyo, tapos na po yung visitor visa na pwede kang mag-apply ng work permit dito sa Canada. Hindi na po inaalaw yan. Tapos na yan mga kababayan. Nakakatulong to sa upo kasi pag kinakatay yung lalamunan ko, iinom ka lang. Sabi pa nitong isa, basta may katrabaho ka na Pinoy, dapat wag magtitiwala. Dahil tayong mga Pinoy ay may crab mentality. Ayaw natin na umaangat yung isang kapwa natin Pinoy. Dapat wag talaga magtiwala. Dahil yun ang katotohanan. Alam niyo mga kababayan, ito masasabi ko kung kayo alam niyo naman na tama ang ginagawa ninyo,
walang masama, di ba? Na magtiwala ka sa kapwa mo Pilipino. Ito naman po, this is not generally, I would say, sa akin generally, I would say, this is not generally what is happening. Kumbaga, nangyayari yan talaga. Kahit naman po, hindi sa lahi natin kahit hindi po mga Pilipino, mga kababayan. Nangyayari din to sa ibang lahi. Kaya, yun talaga. Alam niyo po kung saan tayo dapat magtiwala? Na talagang yun ang lagi natin pagtiwalaan sa buhay natin? Doon na po kayo magtiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun talaga, hindi ka pababayaan, mga kababayan. Kasi pag kapwa-tao, ang kapwa-tao, iba-iba po, mga kababayan. Pero kagaya nga na nasabi ko, wala ka namang ginagawang masama. Tama naman ang ginagawa mo. Kahit pa kanino ka makipagkwentuhan, kahit pa kanino ka makipag-usap. Dangat nga lang at itong pangyayaring ito ay siyempre alam natin na meron talaga mga kababayan natin nakikipagsapalaran, kumakapit sa patalim. Sabi nga nila, kapit sa patalim Pero ako, mga kababayan, alam niyo po yung word na yon, literally speaking, kapit sa patalim, masakit po yun. Sabihin nyo, kasabihan lang naman yun Ang ibig po kasi ng kasabihang yon, ibig po sabihin pala ay desperately kahit ano na papasukin mo. Parang gano'n, di ba? Out of desperation. Kaya, alam nyo po, literally or sabihin na nating hindi literal ang ibig nyo sabihin ng kapit sa patalim, wag po kayong kakapit dyan. Hindi po magandang resulta niyan kasi out of desperation yan Pag nade-desperate kayo, mga kababayan, ito sikreto. Kumapit ka ay sa Diyos, kabayan. Sigurado ako 100%. Pag sa Diyos ka ng hawak, sa Diyos ka kumapit, kabayan, hindi ka niya pababayaan, ni hindi ka niya papagkukulangin. Basahin niyo po sa Biblia, mga kababayan, kung magkukulang ka, kung ikaw ay kakapit ay sa Diyos. So, hindi ko na po nabasa lahat ng mga comments. Pag may time kayo, I would suggest na basahin nyo yung mga comments ng mga kabayan natin at makisakay kayo dito sa ating sasakyan, sa ating conversation about sa mga latest happening dito sa Canada. And I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.